ini-invite ko po lahat na magsitayo na po tayo and mag-start na po tayo sa ating dawn watch, morning watch natin. Ayun, amen. Um, Palakpakan naman po natin yung Panginoon sa umagang ito. It's a new day, it's a new life. Isa na naman chance para sa atin na i-serve at i-worship si Lord. And gusto ko lang share tong verse na to sa verse of the day natin ngayon na tamang-tama rin naman. Sa Exodus 33 verse 14. Sabi dito, and the Lord replied, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest, and everything will be fine for you. No, amen. Sakto sa tingin natin na if nag-abide tayo kay Lord, magkakaroon tayo ng rest sa Kanya. Sa lahat ng weary, sa lahat ng pagod sa mundo, sa Kanya lang tayo sumandan. Let's worship Him. Dakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Sapa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilalawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Pantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sabay-sabay po nating awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, O Diyos, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin natin. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo.
at kailanman, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad. Oh, Diyos, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Uwitin natin. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, oh, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi ang sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, naisin ang puso ko sa piling mo. Oh, sa piling mo. Oh, Diyos. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kamit sa piling mo.
iba kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, lagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang pantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kaya ang naisin ng puso ko, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang hahanapin pa, hindi lagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Sa piling mo, Diyos, sa piling mo, Diyos. Kantahin natin muli.
magbabantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, kayang naisin ang puso ko sa piling mo. Oh, sa piling mo. Sa piling mo. Sa piling mo, Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon sa kabutihan niya, sa kapangyarihan niya. Sa kawaan niya sa atin. Patuloy natin siyang pasalamatan. Patuloy natin siyang gawing kanlungan sa sandigan ng buhay natin. O Diyos, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na ginising mo ulit kami, Lord, na malakas, walang sakit, kayang pumunta sa sambahan niyo upang sambahin ka. Marami pong salamat dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon, Lord, na itama yung mga pagkakamali namin ulit. Gawin yung pinapagawa niyo sa amin. At maraming salamat, Lord, dahil patuloy niyo kaming ginagamit, Lord, para sa pangalan niyo, Lord. Maraming salamat din, Lord, dahil sa mga biyaya na binibigay niyo sa amin, Lord. Maliit man o malaki, Lord. Patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin pinapupurihan sa umagang ito. Sambahin ka, O Diyos, itaas ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Good morning. Nantok pa. So mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na sa mga taga-subaybay po natin sa ating Don't Watch. Palakpakan naman natin ang Lord ng may kasiglahan. Amen. Yan. So, batiin mo naman yung katabi mo, sabihin mo, magandang umaga sa ating Panginoon. Yan. So, amen. So, napakabuti ng Panginoon at walang bagyo, no? Hindi pumasok yung bagyo. Low pressure area lang. So, sige po, tayo po yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord. We glorify your name this morning. Salamat, Panginoon, na muli ay nakasama ka namin, narinig ang mga salita at mga awitan, Panginoon. Na sabi mo, Panginoon, kami magsiawit sa iyo ng may kagalakan. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na muli ay ang iyong lingkod ay nakatayo,
ng may kalakasan at may pagtitiwala sa iyo. At ang mga kapatiran, Panginoon, na patuloy at patuloy na nagnanais, Lord, na ikaw ay mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa bawat isa, sa kalakasan, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, sa tagumpay ng aming buhay. Dalayan ko, Panginoon, ang iyong mga salita ay maging matamis na hain, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Pagpalain mo po ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos. Ang hina. Inaantok pa tayo? Amen. So, ang ating pong tatalakayin again, sa buong buwan na nagdaan ay ang abiding in Christ. Amen? Yan po yung ating theme for this month. Pero ang title po natin ay, ayun, lumagpas. Ayun, ba't ganun? Abiding in the true vine. Amen. So, napag-aralan po natin to way back sa ibang buwan na nagdaan. Yung puno ng ubas. Nakatikim na po ba kayo ng ubas? Wala yata. Si Sister Marisa lang. Nakatikim na po ba tayo ng ubas? Maraming klaseng ubas. No? May ubas na may buto. May ubas na seedless. At may ubas din naman na nakalalasing. O, nakatikim na po ba kayo nun? Wala pa? Nung ako po'y nasa Jeddah, natikman ko yan. Yung ubas, may ubas pala na kapag kinakain mo siya, nalalasing ka. Meron po yan. Na ang lalaki pa, no? Ganun sa ibang lugar na talaga kung saan yun yung kanilang pinaka-prutas na number 1 na prutas. Ang masarap siya, matamis, pero pag marami ka nakain, malalasing ka. So, abiding in the true vine. No? Paano ba tayo susunod? Paano ba natin, minsan kasi sa prutas na yan, no, yung vine na sinasabi, alam natin, no, yung masarap na bunga. Amen? Pag namimili tayo ng prutas, gusto natin yung masarap. Gusto natin yung mai-enjoy mo siya. Gusto natin yung ramdam mo yung pinamili mo sa prutas na yon. Minsan may ubas na maasim. Di po ba meron nun? Meron nun yung ubas na maasim. At meron din namang ubas na ayaw mo nang tigilan, kakakain. O mamimili ka, yung ubas na gusto mong ayaw mo nang tigilan o yung ubas na nire-reject mo yung lasa. Kaya ang ating pong pagtatalakayin, abiding in the true vine. Ano ba yung talagang ubas? Ano ba yung talagang puno na napakasarap kainin? Amen? So, sige po, hindi natin patatagalin pa. Meron daw dalawang tinatawag na pagsunod sa ating Panginoon. Amen? 2 types of abiding the Lord. Yung isa yung passive obedience. Passive obedience, sabi doon, not acting to influence or change a situation. Allowing other people to be in control. Ang ating Panginoong Jesus, no? Nung panahon na siya ay gagampanan niya ng mas matindi ang inuutos ng kanyang ama. Walang pag-aalinlangan na siya ay sumunod. God the Father sent an angel to strengthen His Son. Bakit? Kasi noong time na yon, nangihina ang ating Panginoong Jesus. Nagkakaroon siya ng panghihina. Kaya nga nag-send ng angel, enabling Him to obediently suffer on behalf of natin. Amen? So alam niya na ating Panginoon, no, nung time na yon, nang siya ay inutusan ng ating Diyos Ama na kailangang gawin at mangyari ito.
para sa atin. Kasi sabi nga, for God so loved the world. Amen. Hindi natin naiintindihan yan hanggat di natin nararanasan kung gaano kakamahal ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, noong time na yon, hinang-hina siya. So, but, ano sabi ito? Ano ba passive obedience? Not acting to influence or change a situation. Hindi mo siya kinakalaban. Hindi mo siya nire-reject. Allowing other people to be in control, sabi ni Google. Ina-allowed mo na yung sinabi sa'yo ay gagawin mo. Kahit na ikamatay mo. Amen? Kaya ba natin yan? Maging passive? Mabigat po, ano? Yung pagsunod pala sa Lord, hindi pala biro. Amen? Merong kaakibat na gagampanan ang bawat isa. Amen? Ano pa isa? Yung active obedience. Nang inutusan ng Diyos Ama ang ating Panginoong Hesukristo, doing what God's law required and fulfilling the precept of the law. Sinunod ng ating Panginoon ang batas. Ang sabi nga niya, hindi ako pumunta at isinugo ng aking Ama para sirain ang kautusan, kundi ito ay ganapin. Amen. Si Lord sumunod yan. Ano ba kaibahan ng passive at saka active? Sa atin iniwan yung 10 Commandments. It is law. Amen. Batas yan. Ano unang batas? Ano yung pangalawang batas? At ano ang pangatlong inutos? At higit sa lahat, ano ang the best na sinabi ng Lord? Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong isip, buong puso, at buong kaluluwa. Buong pagkatao. Amen. Doing what God's law required. Hindi po sumablay sa pagsunod ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sa umagang ito, ano ba ang gusto ng anak na ating gawin? Abiding in the vine means receiving, believing, trusting in the words of Jesus. Sa lahat ng pagiging Kristiyano, ito yung maraming tinatawag na nakakalimot, sumasablay. Trusting in the Word of God. Bakit? Ang sabi ng Lord, mahalin mo ako, ang sabi ng Lord. Kasi gusto niya magkaroon ka ng pagsunod. Abiding in the true vine. Kung gusto mo ng masarap na prutas, hanapin mo. Amen? Kaya nga pag namimili tayo ng prutas, tumitingin ka, tinitingnan mo yung malaki, yung bago, ano pa? Yung tingin mo, fresh na fresh siya. Ano pa? Yung mura daw. Yun. Pero, siyempre, tinubos tayo ng Lord sa mahal eh. Mahal talaga ang pagtubos ng Lord sa atin. Amen. Kaya yung ubas na to, hindi biro yung presyo nito. Amen. Siyempre, masarap yan eh. Kaya lang, may price. Amen? May price siya. Masarap siya eh. Kaya talagang paghihirapan mo. Amen? Sabing receiving, believing, trusting in the words of Jesus. Tinanggap mo siya, naniwala ka, ano pa? Trust. Ano yung trust? Sa Tagalog?
Pagtitiwala. Pagtitiwala na, pag sinabi kasi tiwala, yung walang pag-aalinlangan. Amen. Hindi ka nag-aalinlangan na pag sinabi ng taong yun, naniniwala ka mangyayari. Naniniwala ka na magaganap sa buhay mo. Do you believe na may pangako ang Lord about isang nananampalataya, naniniwala sa Kanya? Sabi nga dito, receiving and believing and trusting in the words of Jesus. Ano ba yung word of Jesus? Yung Bible. Nung sabi niya, Tomas, mapalad ka. Nakita mo ako. Sabi ng Lord eh. Kasi ayaw maniwala ni Tomas. Subalit mapapalad ang mga taong nananampalataya kahit hindi ako nakita. Amen. Parang napakasimpleng sinabi ng Lord na parang dumaan lang sa tenga mo, lumabas sa kabila. Pero kung titingnan mo yung meaning na sinasabi ni Lord, mapalad ka, sabi ng Lord. Sumampalataya ka sa akin kasi nakita mo ako. Subalit, mapapalad ang mga taong nananampalataya kahit ako ay hindi nila nakita. Tayo yon. Nakita niya na ba si Lord? Pero nandito ang bawat isa. Nanunood ang bawat isa dahil sila'y nananampalataya na mayroong Diyos. Amen? Amen. Kaya nga sabi, receiving eh. Kasi kung di mo siya nire-receive, parang pinakinggan mo lang siya at hindi ka nag-trust, hindi ka nag-believe. Wala. We need to trust the Word of God so that we can be saved. Kasi yan lang. Ang hahawakan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. May hinahawakan ba tayo dito? May nakita ba tayo na sinasampalatayanan natin? Hindi. Nararamdaman lang natin. Amen? Nafe-feel mo siya every time na tayo ay umaawit. Every time na tayo ay nagdadasal, nararamdaman mo na mayroon kang kausap. Si Sister Marisa lang talaga. Ayun, meron doon isa. Kaya napaka-higpit po ng pagtuturo sa atin na receiving and believing and trusting in the words of Jesus. It means receiving the love of Jesus for the Father and for His people and the joy that Jesus has in the Father and in us. Kasi kung hindi mo paniniwalaan, hindi mo siya tinatanggap, hindi mo siya pinapaniwalaan, hindi ka nagtitiwala sa salita ng Lord, walang halaga ang pag-uusap natin sa umagang ito. Nandito ka lang, hindi ko alam kung bakit ka nandito lang. But if you receive, if you believe, and if we are trusting the Lord's words, yes, indeed, it is faith. Amen. Amen. Siyempre, sayang naman. Sayang naman yung paggising mo sa umaga kung hindi mo siya i-receive, yung salita ng Panginoon. Ano ba ang salita ng Lord na dapat nating ma-receive? Say amen. Tanong mo sa katabi mo, ano ba yung pwede nating marinig at ma-receive kay Lord ngayong umaga? Sabi mo sa katabi mo. Ayan. Magandang tanong yan. Ang sabi ng Panginoon, Jesus said, I am the true vine. And my Father is the gardener. Sino yung Father? Sino yung gardener? Yung Ama. Some branches that are part of me may have no fruit on them. Tingnan mo nga kung sino yung hindi nagbubunga dyan. Sabi ng Panginoong Jesus, nagsalita siya. Ang sabi niya, some branches that are part of me
may have no fruit on them. Alam ni Jesus na sa kanyang mga sanga, mayroong hindi namumunga. Ano gagawin? Ang sabi, my Father completely removes all those branches. Masakit po ito. Hindi ba pwedeng hintayin na mamunga? Hindi ba pwedeng gawa ng paraan? Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, my Father completely removes all those branches. But other branches do have fruit. My Father, yung Ama na naman, cuts all those branches to make them better. Ito yung pruning. Kaya minsan, no? Kung ikaw hindi ka namumunga, tatanggalin ka na. Pero kung ikaw'y namumunga, puputulin ka naman. Pinupruning. Bakit? Bakit kailangan magkaroon ng pruning? To make them better. Ano ibig sabihin ng banal na kasulatan? Sabi dito, then they will be good and make more fruit. Gusto kasi ni Jesus, mamunga tayo. Ano yung pruning? Minsan sa buhay natin, mga kapatid, yung tinatawag nating mga ups and down. Amen. Yung ups and down na yan, diyan mo makikita, diyan ka tatakbo sa Panginoon. Yung mga problema, yung mga trials na akala mo hindi mo na kayang lusutan, kapag ikaw ay nanampalataya, kapag ikaw ay kumapit, kapag ikaw ay umasa sa Panginoon, at siya lamang at tinatakbuhan, pinaniniwalaan mo, sinasampalatayanan mo, nagtatrust ka sa kanyang salita, sa kanyang mga pangako. Ano magsasabi? Ano sabi? Pinupruning ka. Hindi ka bumitaw sa Panginoon. Ano? Yung pruning na yan, lalo kang lalago sa pananampalataya. Nalalagpasan mo, kapatid. Lahat tayo dito dumadaan dyan. Walang exempted. Habang nabubuhay ka, may pruning kasi pinalalago ka ni Lord. Hindi mo masasabi in the future na hindi mo siya nakilala. But when, kapag tayo ay laging tumatakbo sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, umaasa sa Diyos, sumusunod sa Diyos, yung pagpupruning na yan, yung dinadaanan mo mga obstacle sa buhay mo, malalagpasan mo. Amen. Malalagpasan mo, kapatid. Diyan mo mapapatunayan na mayroon palang Diyos na sa atin ay naggagabay. Amen? Sumusunod ka eh. Abiding in the Lord ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ang sabi ng Lord, I am. Ako. Meron pa bang iba? Sinabi ba niya na, pumunta ka sa kapatid mo, pumunta ka sa magulang mo, pumunta ka sa kaibigan mo, pumunta ka sa kakilala mo. Walang sinabing ganun. Ang sabi ng Lord, I am the true vine. So umagang ito, mga kapatid, walang kaligtasan na hindi natin kayang magapi, na walang kaligtasan na hindi mapapasa atin.
basta't kasama natin ang Panginoon. Lahat malalagpasan mo basta kasama mo ang Diyos. Bakit? May pangako ang Diyos eh. Amen? May pangako ang Diyos eh. Alam niyo ba yung pangako ng Lord sa atin? Kapag tayo ay umasa sa Kanya, ano pangako ng Lord? So John chapter 15 verse 4, ano sabi ng Lord? Remain in me, sabi ng Lord. Manatili kayo sa akin. At ako, mananatili din sa iyo. Walang iwanan. Sometimes we suffer losses and grief, yung pag-grieve natin. Sa mga trials sa buhay natin. Kaya minsan, nai-slide tayo kasi hindi ko humawak sa Lord. Nung dumating yung problema, nung dumating yung trials, nakalimutan mo, ay, meron palang Diyos. Ang sabi ng Lord, remain in me. Huwag kayong lalayo sa akin. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Hindi natin kaya. Yung mga na-receive mo ng mga blessing, yung mga na-receive mong tagumpay, hindi galing sa iyo yan. Ang sabi ng Lord, no branch can bear fruit by itself. Hindi sa iyo galing lahat yan. Kahit anong effort ang gawin mo, hindi pa rin sa iyo yan. Sa Diyos pa rin yan. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, sa Diyos galing lahat yan. Kaya nga sabi niya, no branch. Walang sanga na mamumunga sa sarili lamang niya. Ang ibig sabihin tayo mismo. Hindi mo kayang walang Diyos. Yung mga walang Diyos sa nagpunta, naligaw, iba nakulong, ano pa. Bandang huli nakita, doon natagpuan si Jesus sa kulungan. Yung iba nagkasakit, hindi sumunod. Bakit? Kung ano-ano yung mga kinakain. Mga maling pagkain. May ituro ang Diyos sa pagkain eh. Ano pa? Madami. Lumalayo tayo sa Lord. Dapat tayo sumunod sa Panginoon. Ang sabi ng Lord, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Walang sino man, sabi niya. Kahit sino, hindi pwede mamunga. Unless you remain in me. Kung hindi kayo mananatili, hindi kayo mamumunga. Ano ba ang bunga ng tao? Ano ba ang bunga ng pagsisikap ng tao? Kasaganaan. Kapayapaan. Kaligayahan. Pagkakaisa, bunga yan eh. Kapag ang isang pamilya magkakasama sa Panginoon, asahan mo, ang pamilyang ito matagumpay. Asahan mo ang pamilyang ito hindi magulo. Asahan mo ang pamilyang ito may paggalang. Ang paggalang kasi nagsisimula sa Lord yan eh. Bakit, Pastor? Tanungin niyo nga ako kung bakit, Pastor. Ayun. Si Lord sumunod sa tatay eh. Di ba? My father, sabi niya. Sumunod sa tatay si Lord eh. Father, forgive them, sabi niya. Inihingi pa nga tayo ng kapatawaran, for they do not know what they do. Ano pa? Ano sabi ng Lord Jesus Christ? Remove this cup, Father. But your will be done. Mga kapatid, ano ba ang naiisip natin na sa buhay natin, paano tayo sisigla sa pananampalataya? Paano tayo sisigla sa pananampalataya?
Faith. Balik ko po kanina, ha? Ayan. Sabi dito, abiding in the vine means receiving and believing. Trusting in the words of Jesus. Kung nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon, masaya ka. Nakangiti ka ngayon. Wala nakangiti eh. Kung nagtitiwala ka sa salita ng Panginoon, masaya ka. Kasi wala ka naman dapat problemahin. Amen. Amen. Sabi nga, di ba mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sila hindi nagtatanim pero pinakakain. Amen. Huwag kang malungkot, kapatid. Sa buhay mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Trabaho, hingin mo sa Panginoon. Negosyo, hingin mo sa Lord. Kinikita mo, yung increase ng salary mo, hingin mo sa Panginoon. Amen. Lahat hinihingi sa Diyos. Amen? Lahat hinihingi sa Panginoon. Ito po. Yan. Sabi ito, remain in me as I also remain in you. Sabay-sabay po tayo. Basahin natin. 1, 2, 3. Tayo po ito mayong lahat. Alam ng Panginoon kung anong mas better para sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang makakagaan para sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon kung ano ang mga pangangailangan mo. Amen? Nais ko po na sa umagang ito, welcome natin sa buhay natin yung Come Holy Spirit. May favorite song. Na, sa Panginoon, nais ko, lagi ko siya nararamdaman. Laging nais ko siyang nararanasan. Ayoko lumalayo sa akin. Gusto ko yung anointing lagi nakadikit. Amen. This morning, awitan natin ang Lord. Haranahin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. Yes, Jesus. Yes, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, coming your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day I grow to love you more. I'm reaching for your love. You hold my life
can see you face to face. Yes, Lord. Worship you. Hallelujah, Jesus. Spirit and in Come on, church. Let's worship the Lord. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and one more time. Come, Holy Spirit. I'm reaching for your heart. Heavenly Father, as we worship you right now, oh Lord, Holy Spirit, follow me now. you want to glorify your name. I need your anointing Oh Jesus, in your presence. yes indeed, you are the true vine. I love you, Holy Spirit. You guide Wala kami magagawa, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay. Kung kami lumalayo sa iyo, Lord, patawarin mo po kami. Kung kami mga nakagagawa, Panginoon, ng mga pagkukulang, mga kahinaan, Lord, Lord, forgive us. Help us, Father God, sa buhay namin ito. Sa aming pananampalataya, Lord, na nais namin patuloy na lumago pa, O God. Sa tulong mo, Panginoon, mangyayari ang mga bagay na ito. Sa aming mga hinahawakang ministry, Panginoon. Sa aming mga hinahawakan, Panginoon, na trabaho na iyong pinagkatiwala, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami kung paano namin magagampanan ang lahat ng ito. Ayon sa iyong banal na kalooban. Father in heaven, tulungan mo kami. Help us to grow, O God. Hindi namin alam ang aming gagawin, O Diyos. Ang aming mga katalinuhan ay pansamantala lamang. But if you give us wisdom coming from you, Lord, alam po namin, magmamaterialize ang lahat ng mga ito. At sa aming mga puso, Panginoon, na pabago-bago, Lord, panatilihin mo kami sa puso mo, Panginoon. In every decision in our life, Lord, guide us. Hindi namin kaya mag-isa, Panginoon. Mahihina kami. Ikaw lang, Panginoon, ang nagpapalakas sa amin. Ikaw lang ang pag-asa namin. Wala kami magagawa, Lord, kung hindi mo kami sasamahan. Sa umagang ito, Panginoon, nais namin na yung buhay na pinagkatiwala mo, ito yung magamit namin, Lord, ayon sa iyong banal na kalooban. Lord, tulungan mo kami. Habang pumipintig pa aming mga puso, Panginoon, nais namin na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan, may kagalakan, may tagumpay, may pag-asa. Lord, salamat po. Make us humble, Father God. Kung kami, Panginoon, na nagiging mataas sa paningin ng mga tao, kung kami nagiging mataas sa paningin mo, Panginoon, give us a humble heart. Tulungan mo kami, Diyos. Tulungan mo ang bawat isa. Lalo sa mga kabataan, Lord, na mapupusok, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord, na makilala kang tunay na may pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, kung paano yung paglilingkod, Lord, sa church na ito ay hindi biro na dapat ay may pagsunod sa iyo. Sa mga pastors, Father God, help us, God, how to guide your people. Sa mga leaders, Panginoon, ng church na ito, help them, Father God, mightily.
Kung paano, Panginoon, sila dadaan. Kung paano, Lord, yung dinadaanan ng buhay na dapat sana'y wala sila dito. Pero, Panginoon, nagbigay sila ng panahon upang marinig mo sila. Hear their voices, Father God. Sa music team, Father God, guide them. Kung paano kanila, Panginoon, pasalamatan. Bawat pagtayo sa church na ito, Lord, umawit sila, Lord. Give them a magical voice. A angelic voice, Lord God. Upang patuloy kaming makapagpupurit pasalamat, Lord, ng may kagalakan. To worship you more, Father God. Lord, lahat kami na mga naging pasaway sa iyo, sa aming pagiging leader. Naging mataas kami sa aming mga pagiging leader. Lord, forgive us. Sakupin mo, Panginoon, ang buhay namin. Sakupin mo ang puso ng bawat isa. In every family, Father God, I pray right now in Jesus' name, yung harmony, Lord, ay manatili sa bawat pamilyang nandito at sa mga nanonood ngayon. And I pray healing after healing, Lord, sa mga may sakit, lalo Panginoon sa Soka family, Lord. Lord, help them mightily. Walang ibang tutulong, Panginoon, kundi ikaw lang. Stretch your healing arm in Jesus' name. Lord, hindi ka man namin nakikita. Hindi ka man namin, Panginoon, nahahawakan. But I pray your words remain in our hearts. Our faith remains, Lord God. Lord, salamat po sa mga taong nanampalataya sa iyo, sa mga taong nandito ngayon na nagbigay ng panahon, sa mga taong nakinig, nag-receive, sa mga taong, Panginoon, na nagtiwala, sa mga taong nanampalataya sa iyong mga salita. I pray, Father God, na tumimo ito sa puso namin. Salamat, Lord, sa aming buhay na naranasan. May ups and down. But ang sabi mo, Panginoon, pinupruning mo kami, Lord, sa mga pagsubok na ito upang muli sa pagharap namin sa mga pagsubok na ito, kaya na namin. Alam na namin ang aming gagawin. Thank you, Father, for this Abundant Life Church, Angeles. Sa church na ito, sa Church Philippines, Father God, ng Abundant Life Church Philippines, Lord, sa mga leaders, sa mga pastors, I pray, Father God, na sa umagang ito, ikaw patuloy, Panginoon, na magbigay sa amin. Ikaw at ikaw lamang. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Yes, Lord. I worship you. I worship you. Come on, church. One more time. I'm reaching for your heart. I'm reaching For your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Yes, Lord. Muli, Panginoon, sa umagang ito, pinupurit, pinasasalamatan ka namin. And I pray for my family, for my friends, for this church, and all the people, Father God, na tumanggap sa iyo, abundantly, exceedingly, you will help us in Jesus' name. You will rebuild, O Lord, the relationship in every family in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.
Kami nagpupuri, nagpapasalamat. Ito pong aming dalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mayroon po tayong